Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw ng mga puso, paniguradong kabi-kabila ang data at paraan natin ng pagdiriwang nito kasama ang ating mga iniibig o kasintahan. Kasabay nga niyan, lumabas sa isang survey ng SWS o Social Weather Station na ang mayorya pala ng mga Pinoy ay act of service ang love language. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Mayorya o 67% ng mga Pilipino ang nagsabing act of service ang kanilang love language o paraan ng pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang minamahal na asawa o kasintahan. Ito ang lumabas sa resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS ngayong araw ng mga puso o Valentine's Day. Ang act of service ay gaya ng pag-aasikaso sa mahal sa buhay tulad ng pagluluto, pagbubuhat ng kanyang dalahin, pagtulong sa gawaing bahay at iba pang pagsiserbisyo para sa asawa o kasintahan na ginagawa ng pusa. Sa datos, 51% naman ang pumangalawa sa love language ng mga Pinoy ay ang words of affirmation. Ito ay ang pagsasabi ng magagandang salita sa ating minamahal at pagpapahayag ng ating nararamdaman sa kanila. Parehas rin na nakakuha ng 51% ang quality time o ang pagbibigay ng oras sa ating special someone. Sumunod dito ang giving gifts o pagbibigay ng regalo na maaaring paborito o mga bagay na magpapasaya sa ating partners na nakakuha ng 33% at 29% naman ang nakuha ng physical touch gaya ng holding hands, pagyakap at paghalik. Samantala, lumabas rin sa naturang survey na love and companionship ang nasa top wish list ng nais matanggap ng mga Pinoy para sa Valentine's Day na mayroong 19%, habang ikalawa naman ang pera na mayroong 10% na matatanda ang nasa top wish list noong nakaraang taon. Ano man ang paraan ng ating pagpaparamdam ng pagmamahal sa ating mga kasintahan, ay dapat na ito ay maging malalim at totoo, hindi lang sa araw ng mga puso, kundi sa araw-araw nating silang kasama. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinaluduhan naman ng mga netizen ang isang tricycle driver na ito dahil sa kanyang katapatan. Isinauli kasi nito ang bag na naiwan ng kanyang pasahero na may laman palang 100,000 piso. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Marami ang humangang netizens sa tricycle driver na ito mula sa Surigao City matapos nitong isauli ang naiwang bag ng kanyang pasahero na naglalaman ng 100,000 piso. Sa isang Facebook post, kita ang higpit ng pagyakap at todo pasasalamat ng isang ginang na nagmamay-ari ng naturang bag at pera sa driver na si Leo Degario Humandos Jr. Ayon kay Humandos, inihatid niya ang pasahero sa Surigao City Boulevard noong February 4 kung saan papunta sana ito ng Dinagat Island. Nakababa na ang pasahero at nakaalis na si Humandos nang makita nito ang bag na naiwan kaya bumalik siya sa lugar at hinanap ang may-ari. Dahil sa kanyang katapatan, binigyan ito ng pabuya ng ginang habang inulan naman ito ng papuri mula sa netizens. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Itatalaga naman ng Department of Education o DepEd ang nasa higit 15,000 mga punong guro sa buong bansa. Yan ay upang matugunan ang kakulangan sa school principals na aabot sa 55% ng pampublikong paaralan. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na magtatalaga ito ng mahigit 15,000 qualified passers ng National Qualifying Examination for School Heads o NQESH bilang mga punong guro upang tugunan ang kakulangan ng school heads sa bansa. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nasa 55% ng pampublikong paaralan ang kasalukuyang walang punong guro. Ilan sa mga nakikitang dahilan ay ang mababang passing rate sa NQESH, mataas na turnover ng mga guro, kakulangan ng kwalipikadong kandidato, at mabigat na qualification process. Binigyang diin ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pangangailangang agad tugunan ng isyung ito. Ayon sa kalihim, marami ang paaralan na maituturing na walang punong gurong nagsisilbisa ng utak nito. Sa ngayon, 7,916 NQESH passers ngayong 2024 ang agad na maipupwesto upang punan ang mga bakanting posisyon. Sa 2026, inaasahang madadagdagan pa ng 5,870 bagong posisyon para sa School Principal 1 upang maabot ang 1:1 principal to school ratio sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magkasama namang magtutulungan ang Presidential Communications Office o PCO at ang Vera Files sa pagbibigay ng libreng fact-checking trainings. Ito raw ay upang mapalakas ang media literacy at labanan ng disinformation sa loob ng state-run media outlet sa Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Magsasanib puwersa ang Presidential Communications Office o PCO at ang Vera Files para sa libreng fact-checking training sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lain ng pagsasanay na ito na pinamagatang siguraduhing totoo ang Vera Files fact-checking and online verification training na palakasin ang media literacy at labanan ng disinformation sa loob ng state-run media outlets. Ito ay bahagi ng Maging Mapanuri campaign ng gobyerno na sinimulan sa Luzon. Sa Visayas naman ay sisimulan sa February 20 hanggang 21 at isasagawa rin sa Mindanao sa February 27 to 28. Kabilang sa mga kalahok ay mula sa People's Television Network o PTV, Radyo Pilipinas, Intercontinental Broadcasting Corporation, Philippine Information Agency at ang Philippine News Agency. Ang Vera Files sa isang independent non-profit media organization at isa sa lumagda sa International Fact-Checking Network. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement o MOA, hindi tatanggap ng monetary compensation o kabayaran ang nasabing organisasyon sa pagsasagawa ng nasabing training session. Ang naturang partnership rin ay tanda ng mahalagang hakbang para palakasin ang transparent at independent fact-checking mechanism sa loob ng state media. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, very good rating naman ang ibinigay ng Malacanang sa naging performance ng 19th Congress dahil aniya sa pagtutulungan ng majority at minority group ng kapulungan. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Binigyan ng very good rating ng Palasyo ng Malacanang ang naging performance ng 19th Congress. Ganito inilarawan ng Legislative Affairs Advisor ni Pangulong Bongbong Marcos ang performance ng kasalukuyang Kongreso. Sinabi ni Presidential Legislative Liaison Office Head Mark Leandro Mendoza, 70 hanggang 75% ng prioridad na panukala ng Pangulo ang naipasa sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Ayon kay Mendoza, dahil ito sa magandang koordinasyon ng majority at minority group ng kapulungan upang maipasa ang mga prioridad na panukala ng administrasyon. Gayunman, aminado si Mendoza na hindi nakakayanin pang maaprubahan ang natitirang priority bills ng DEDAC sa natitirang sesyon ng Kongreso dahil karamihan sa mga panukalang batas na naipapasa sa post-election season ay mga local bills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
right on track. Ito ang sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD patungkol sa patuloy na tulong na naibibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o 4Ps. Kasunod ito nang maitala ng ahensya ang aabot sa higit 9 na milyong kabataan ang nasusuportahan sa pag-aaral ng naturang programa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Malapit na umabot sa 9 na milyong 0 hanggang 18 years old na kabataan ang natutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa ahensya, ito raw ang pangunahing layunin ng programa na masigurong nakapag-aaral ang mga kabataan na malusog na makakatulong iyaw ng kanilang pamilya sa kahirapan. Sa tala ng ahensya noong 2024, higit 1 milyong monitored youth ang nakapagtapos na ng high school, habang higit 400,000 kabataan ang nakapagtapos naman ng elementarya. Higit pa rito ay halos 40,000 mga dating benepisyaryo ay mga board passers na, kung saan 65 rito ay mga top-notchers sa ilang mga licensure exams. Ang 4P sa isang program ng pamahalaan na nilunsad noong 2008 sa bisa ng Republic Act 11310, kung saan binibigyan ng pinansyal na tulong ang mga mahirap na pamilya upang matugunan ng kalusugan at edukasyon ng mga anak sa loob ng 7 taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mahigit 120 Pinoy scientist naman ang napabalik ng Department of Science and Technology o DOST sa Pilipinas mula 2022 hanggang sa katapusan ng nakaraang taon. Yan ay sa ilalim ng Balik Scientist Program ng Kagawaran na layong hikayati ng mga eksperto na bumalik sa Pilipinas upang ibahagi ang kanilang kaalaman at isulong na rin ang siyentipiko sa iba't ibang sektor ng agrikultura, maging sa ekonomiya. Ang mga detalye tinutukan ni James Galange. Nahikayat ng Department of Science and Technology o DOST ang nasa mahigit 120 Pilipinong scientist na bumalik sa Pilipinas sa ilalim ng Balik Scientist Program. Yan ay magmula noong July 2022 hanggang sa Disyembre ng nakaraang taon. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, layo ng mga scientist na ito na ibahagi ang kanilang kaalaman at isulong ang siyensya sa sektor ng agri-industrial at economic development. Giit pa ng kalihim, makatanggap ng tulong at iba't ibang benepisyo mula sa gobyerno. Ayon na rin sa Republic Act 11035 o ang Balik Scientist Act. Ilan sa mga ito ay ang allowance, medical insurance at tulong pinansyal para pondohan ng mga isinagawang pag-aaral ng mga eksperto. Bukod pa dito ang inabot na tulong ng pamahalaan para pondohan ang pagpapatayo ng kani-kanilang mga laboratorio. Samantala, pinili naman ng ilan na permanenteng manatili sa Pilipinas mula sa alok ng Kagawaran na may pagpipilian mula 15 araw hanggang 6 na buwan, 6 na buwan hanggang 1 taon at 1 taon hanggang 2 taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Binuksan na sa Quezon City ang bagong International Standard Archery Range. Layo nitong magsilbing sentro ng pagsasanay para sa parehong recreational shooters at mga atleta. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. May bagong tahanan ang mga nagnanais matuto at maghasa ng kanilang kakayahan sa archery matapos buksan ang isang International Standard Archery Range sa Círculo Verde sa Quezon City. Ang bagong pasilidad ay may target distances na sumusunod sa pandaigdigang pamintayan na magsisilbing sentro ng pagsasanay para sa parehong recreational shooters at mga atleta. Ayon kay National Archery Coach Nino Cinco, matagal nang walang bukas na pampublikong archery range sa Metro Manila. Kaya naman labis nitong ikinatuwa na may bagong lugar kung saan kahit sinong archery enthusiast mula sa iba't ibang club ay maaaring mag-training. Kasama rin sa pagbubukas ng sports hub ang iba pang pasilidad tulad ng bicycle playground, basketball court, International Football Associated Standard Field, at radio-controlled car racetrack bilang bahagi ng Ortigas Land sa pagsusulong ng masigla at aktibong pamumuhay ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Netflix may patikim sa 3rd season ng hit Japanese series na Alice in Borderland. At Chelsea Fernandez
pambato ng Sultan Kudarat sa Miss Universe Philippines 2025. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. It's official! Mapapanood na sa Setyembre ang ikatlong season ng hit Japanese series na Alice in Borderland batay sa anunsyo ng Netflix. ゲームを開始します。俺たちは全てのトランプの絵柄のゲームをクリアしてきたけど、ジョーカーだけは戦ってない。迷ってる暇はない。 Bukod nga sa naturang video, may inilabas ng teaser photo ang streaming giant kung saan makikita ang nasa itaas ng isang building ang mga bida, tanaw ang Joker card. Taong 2020 nang ilabas ang second season ng thriller series na pinagbibidahan ni Kento Yamazaki bilang Arisu na humarap sa mga brutal na laro para lamang makasurvive. Samantala, sa iba pang balita, balik pageant scene si Chelsea Fernandez bilang pambato ng Sultan Kudarat sa Miss Universe Philippines 2025. Kung matatandaan, taong 2022 nang irepresenta ng 25-year-old beauty queen ng Pilipinas sa Miss Globe pageant na ginanap sa Albania at dito nagtapos siya sa top 15. Sa taong ito, ilang pageant veterans din ang makakatapat ni Chelsea sa presiyosong kompetisyon. Gaya nila Reyna Hispano-Americana 2017 Winwin Marquez na pambato ng Muntinlupa at Miss Earth Air 2023 Iliana Maria Aduana na kinatawan naman ng Siniloan Laguna. Bukod sa titulo bilang binibining Pilipinas Globe 2022, nasungkitin ni Chelsea Fernandez ang corona bilang Miss of Philippines Water noong 2019, habang taong 2018 naman ang magwagi ito bilang our very own Reyna ng Aliwan. Para sa DZRH TV, ito bang yung Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.